Hi guys, Shubrix here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol? So, may gusto lang ako i-share sa inyo na information regarding kay Lalamove. Parang na-post ata siya nung December pa. Hindi rin kasi ako tumitingin ng mga updates kay Lalamove, kaya ngayon ko lang po siya nakita or ngayon ko lang po kayo na-inform na meron na palang ganito kay Lalamove. Pwede na palang magsakay ng tao yung mga partner drivers ni Lalamove. I'm not sure kung alam na nito ng mga 4-wheel drivers na pwede na palang magsakay ng tao and pwede ka na palang mag-apply. Ang pagkakalam ko or nabasa ko dun sa comment section na mas madali atang mag-apply pag Lalamove partner drivers ka na. Dito sa may post naman, ang nakalagay din kasi dito is TNBS driver ka ba sa ibang platform? So meaning, kung driver ka na sa Joyride, Angkas, or pwede kang mag-apply kay Lalamove. And ang mga requirements lang naman ni Lalamove is Pro License, TNBS, Certificate of Public Convenience, CPC, and Passenger Accident Insurance. Ito yung mga nakalagay na requirements lang ni Lalamove. Anyway, parang I'm not sure kay Joyride kung nagde-delivery rin siya sa kotse tapos at the same time nag-aano siya, nagsasakay din ng tao. Kasi 'di ba si Joyride may assist din sila or may mga parang pang-grab din sila. Pwede kang magsakay ng tao. And sa Angkars, alam ko meron na rin ito yung Angkars. And yun, Grab naman talaga. Usually, yun naman talaga kilala natin. Pinasok na rin ni Lalamove pala ang TNBS or yung pagsasakay ng tao. Usually, ito yung nagiging problema ng mga Lalamove partner drivers natin sa mga 4 wheels na marami akong kakilala na parang nagsasakay sila ng tao tapos mag-additional na lang. Which is magiging legal na sa mga drivers or mga 4-wheel drivers gustong magsakay ng tao. Wala pa akong specific information regarding kung magkano nga ba yung rate, kung ano nga ba yung magiging sistema, or parehas nga ba yung rate sa mga iba't ibang platform. I'm not sure po dito Siguro mas may try nyo din just in case na maging interesado po kayo. Para sa mga 4 wheels dyan or sa mga nag-grab joyride or may experience na po sa TNBS, sa pagkuha ng TNBS or CPC, comment down below po para just in case makatulong din po tayo sa mga gustong mag-apply ng ganitong trabaho. Anyway, wala po akong idea sa mga ganito dahil hindi naman po ako nakaka-encounter and binasa ko lang din talaga or sinearch ko lang din po talaga kung ano nga ba yung mga meaning ng ganito or ano nga ba yung mga requirements ng mga ganitong application. So, ang sabi kasi ni Lalamove, nakalagay din dun sa comment section na nakukuha siya sa LTFRB, yung TNBS na CPC. Ang CPC is a Certificate of Public Convenience, is a legal authorization granted by the LTFRB to individuals or entities seeking permission to operate public transportation services. This certificate essentially gives the holder the right to transport passenger or cargo along specific routes using designated vehicles. CPC, ito yung parang pinakalisensya mo para makapagsakay ka ng tao. Ito yung requirements sa LTFRB para maging legal ang pagsasakay mo ng tao. And sinearch ko din regarding dito naman sa TNBS kasi sabi dito nila Lalamove, CPC or TNBS. So ano nga ba yung TNBS? Ang sabi dito, TNBS refers to the innovative ride-hailing system offered by transportation network companies in the country. There are different kinds of TNBS ranging from Grab, which offers car and taxi services, as well as Angkas and Joyride, which offer motorcycle rides. Para pala sa mga requirements, comment down below guys kasi correct me pero nung sinearch ko lang din talaga para at least kahit paano may idea kayo dito sa pagkuha ng mga ganitong requirements. So yung requirements ng TNBS nakalagay dito is valid government issued ID, vehicle or ORCR, proof of ownership, notarized pag hindi sa inyo, TIN, and comprehensive insurance. Ito yung mga common requirements nila para sa may mga experience po sa pag-apply ng mga ganito or driver ka na ng Grab, Joyride, Angkas. Comment down below mga tol para just in case makahelp din naman tayo or makabigay tayo ng ideas para sa mga gustong mag-apply ng ganito. Para sa mga magtatanong, ano nga ba yung mga coaching ina-accept ni Lalamove pag nag-apply ka sa sa ride-hailing nila. Anyway guys, alam ko pag Lalamove partner drivers ka na mas madali daw mag-apply. Nabasa ko lang din sa comment section and comment down below mga tol kung sino na yung mga nakapag-apply dito and kung nag-i-start na ba siya. Kasi parang hindi pa ata siya nag-i-start, parang nag-hiring pa lang ng mga tao. So, ang nakalagay dito, accepted vehicles nila is 150 kg na hatchback. Parang yun yung mga Toyota Wigo,
Ano pa ba yung mga hatchback? Honda Brio, basta mga hatchback na sasakyan na maliliit. So 200 kg na sedan, which is yung pinaka-common is yung Vios na ginagamit. 300 kg SUV or MPV. So multi-purpose vehicle or SUV, yung mga yung mga Innova or yung mga Avanza, yung mga ganun. Hybrid and electric cars. So ina-accept din yung mga ganong vehicle pag nag-apply ka sa Lalamove or sa ride hailing nila. So anyway, comment down below kung ano yung mga reaction ninyo dito or yung mga naka-experience na sa pag-apply dito. And para may share din natin sa kanila na pwede na pala or meron na palang ganito sa Lalamove. Guys, hindi ko pa po talaga exactly alam kung magkano po yung mga rates dito dahil yun pa lang po yung nakikita ko sa online nila. Actually, nag-search po talaga ako sa details nitong etong ride hailing ni Lalamove or bagong polo ni Lalamove. I'm not sure po iano nyo na lang po, hintayin na lang din po siguro natin yung announcement ni Lalamove regarding dito or yung mga drivers na nakaka-experience or makaka-experience ng pagtatrabaho or pag-apply dito sa bagong ride hailing service service ni Lalamove. So ayun, maraming salamat kung nakabot kami dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content. And maraming salamat. This is Ship Vlogs. See you next vlog, everyone. Peace out.